Ayun, mga lods, oh. Lumalaban na ng sabayan sa mga, sa mga kids natin. Yung unang dalawang araw, hindi bumababa itong mga to, eh. So, ngayon, ayan, oh. Nakikisalo na sila, mga lods. Ayan yung ating mga cocktail. Or cocktail, mga lods. Let it, bang, bang. Magandang umaga, mga lods. Ngayon, ito na yung ating mga bagong alaga. Totally, nadagdagan yung ating pictures, diba? Hindi na lang siya parakeets, meron pang cockatiels. Si Kits at saka si Cat. Si Chupoy na lang ang kulang, mga lods. Si Kit, si Cat, Chupoy, yan, parang ganon. Malamang, pag nanganak to po yung pangalan. Sikat, si Poy, yan. Sikat, yan, no? Sikit, sikat. Oh, Chupoy. Mga idol. Antayin natin si Sikat Chupoy pag pag nanganak lang yung mga yan, mga idol. Mga lods. Ayan, mga lods, yan, tapos tiningnan natin yung niya Tweety. Nasa baba kasi si Tweety. Bala ko na nga ipanik din to eh. O kaya siguro liitan ko na lang yung cage kasi sobrang laki para sa kanila. Para magkaroon ng dito, space sa ilalim. Sabi ni Commander kasi daw eh. Total marami na sa taas. Kaya malamang pag lumaki itong mga to, biyakin ko tong kulungan na to. So at least kahit pa paano may upuan dito sa labas, mga lods. Tapos mga lods, may sasagutin tayong yung isang ka-idol natin na nagtanong na kasi kumuha sa atin ng kits. Ngayon tumawag siya. Pinagsama na niya yata. Ngayon parang hindi daw hindi pumapasok sa nest box. Yan mga lods, ganito yun. Kay Lods Alan Barrientos. Ganito yun, lods. Hindi naman hindi naman lahat ng ito, may singit ko muna to si lumabas na yung video, yan mga lods. Yan. Palagpasin lang natin yung video ni Tweety. Yan, mga lods. Okay, tuloy ko na yung mga idol. Sinasabi ko. Hindi porket na matured. Di ba sabi ko madali lang pagparisin yan. Madali lang, hindi kagaya ng Alps to, ibang ibon na talagang bibilang ka ng buwan o pa man. Sa kits naman mga lods, kaya nga sabi ko sa inyo, pinakapayo ko 10 months. Pinakabata, ako pinakabatang pinapares ko mga lods 8 buwan. Yung minsan nga naglalaro pa yung 8. Pero minsan, perfect naman yung 8. Natututo na kagad. Kasi mga lods, yung kagaya ng mga binigay ko sa inyo, iba-ibang edad na ron. May 8, may 10. Totally, yung mga mature talagang lagpas na 1 taon, Alam mo yung pag sinalang mo, yun na agad, di ba, nakawala. Ngayon kay Idol, di ko lang kung ilang buwan yung naibigay ko sa kanya. Pero mature na yon. Yung mga in-out ko na yun, pinakabata ron, pinakabatang bata, 7, 8 yan. Pinakabata yun. Maliban nitong huli kasi nitong huling nag-out ako, tali naubos nga eh. Ayun, talagang sinasabi ko naman, hindi na matured yung iba. Okay naman sa kanila. Tapos yung kay Lods Barrientos, kay Alan. Yung Lods, kung yung sinabi ko sa iyo na kung yung napag-usapan natin, yun ang gawin mo. Ngayon, kung walang pwesto, yan lang, mag-aantay ka talaga. At saka kung gusto mo mapadali yan, dapat sila lang dalawa sa cage. Maganda nga, double cage Yung mabilis, partitionan mo muna. Yan, kagaya na sinabi sa'yo. Tapos yung cup, ilagay mo sa kabila. Mamili ka na. Pwedeng yung hen, kahit saan siya. Kasi lagyan mo na ng nest box. Kahit saan siya doon. Partitionan mo. Ngayon, pagliligaw ka niyan, mga lods. Ngayon, pag yung nakita mo, sinusubuan na. Tapos nagkikis-kis na sila, di ba, Ayun.
Totally, yung ganyan senaryo, ano yan eh, at least 2 linggo, 2 weeks. Yun naman yung pasabikin mo ng todo. Ayun, pag bigla mong tinanggal yung partition, yun. Pukpukan agad yun, Lods. Yun yung tama. Pero kahit may partition niya, kung marami sila, eh, wala yun, naaabala sila. Ito lang sa akin dito, yung ginawa kong ano, yung parang colony. Pero isa lang naman yung cage na nilagay ko, yung nest box. Ito mo, nag-aaway-aaway pa, iniistorbo pa yung nagpapares eh. Malaki na yun ha, yung cage. Mas lalo pag double cage lang mga Lods. Ganun lang yung ano, pagpapares. Tsaka ano, lagi kong lahat ng mag-iibon, sinasabi to. Bawal mainip pag mag-iibon ka. Kung pinagpares mo, expected mo 2 linggo, 1 linggo, pares na. Hindi, minsan hindi ganun. Totally ako mismo mga Lods. Ano eh, ilan yung pinares ko na hindi nagpapares minsan. Pero pag pinatagal mo, may nabot ng 2 buwan. Sa gusto nila, magpapares yun. Pero meron naman, pag pinagsama mo, agad-agad ano eh, nagme-mate agad. Minsan nga, hindi ko namamalayan, itlog na eh. Medyo duda pa nga ako, baka infertile eh. Pero ano, fertile mga Lods eh. So ganun yung pag-ibon mga Lods. Ito, tingnan nyo yung may, di ba namatay yung pares ng dominant ko. Siyempre, kumuha ako ng ibang pares. O yun, mga inabot ding ano, halos magda2 linggo mga Lods. Yun, pinarisan niya. Ngayon, nakikita ko na nagme-mate na sila. Ganun lang mga Lods. Tapos may bago na naman akong pares. Yung ano na yun, yung cinnamon na yun mga Lods, ano, ilang beses ko nang pinares sa iba yun, hindi sila nagpapares. Siyempre ako, marami naman akong ano, ba't ako mag-aantay, marami akong pwedeng ipares, di ba? So ngayon, nakita ako, sabi ko, paano kaya ano, gusto ko magkaroon ng lace wing. Kasi sa mga ano ko, mga Lods, totally na-out ko yung mga ano. So gusto ko magkaroon ng lace wing para pagdating ng araw, yung lace wing, pares mo sa pula mata, sa lutino. So magkakaroon ka ng palong, di ba no? So sabi ko, mag-project ako, yun. Pinares ko yung ano, albino, tsaka yung solid na cinnamon. Talagang solid yung pakpak nun na ano. Kasi ibang cinnamon ko, parang ispat-ispat yung solid. Kumbaga, ano, full body ano siya eh. Pwede rin siya ipasok sa FPG kasi full body craving eh. No, pero ano yun? Cinnamon. Yun yung sinasabi kong ano sa inyo. Na hindi porket FPG ay ano, tama, full body craving eh. Yun na lang yung mutation. Hindi, may pinapalamang mutation yun mga Lods. Pwedeng opaline siya, pwedeng spangle, pwedeng ito, cinnamon, di ba, no? Yun mga idol na yung iba hindi matanggap. Ewan ko, ba't nakatigasan? Pero kanya-kanyang ano lang naman, bahala sila doon. Basta ako yung batayan ko, ano, doon sa tingin ko tama. Di ba, no, mga Lods? So yun na idol, ganun lang ano lang. Siguro kalasin mo yung isa. Kung sino yung gusto mong ipares, yun lang. Para mabilis. Kasi pag may kasama yan, istorbo yan eh. Tsaka magiging ano, parang malilito. Sino ba paparisan ko dito? Ganun yun, idol. Kaya kung may mapaglagyan ka, ilagay mo sa iba yung isa para sila lang. Tapos partisyonan mo muna. Pag okay na sila, yung talagang sabik na siya, yung tsaka mo tanggalin yung partition. O yun. Doon na mabubuo yung history nila, Lods. Di ba, no? O yun, mga Lods, yung ano, yung unang ano natin kay idol. Sana ano, nuggets mo. Tsaka ano, Lods, huwag ka mainit. Ganun talaga. Baka pag dumami yan, manawa ka. Baka hindi mo lang kung muna ilalagay yan. Parang ako dito ngayon, no? Gusto ko pang maglagay dyan ng cage. Meron akong panggawa. Total, may materialis ako ng cage. Wala akong paglagyan, Lods. Ganun yun. Ayun, tapos ano, iwan na natin yan, Lods. Sana na okay ka na doon. Tapos, may mga nagtatanong. Yun, napanood nila yung parapol. Pati na rin tayo, mga Lods, yung mga nakasali na.
Pwede namang kung gusto nyo maghulog na, magsabi lang kayo, i-send nyo yung i-send nyo yung, nag-send kayo dun sa lagi ko naman nilalagay yung Gcash number dun eh. Pagka nyo, nagano ka, mag-comment, Lods, sali ako, ganon. Tapos punta ka sa Messenger, di ba? I-send nyo sa Messenger. Yun lang dun, Lods. Katunayan na na naghulog ka. Kasi baka mamaya hulog kayo ng hulog hindi ko alam si Mrs. kasi may pumapasok ding pera sa kanya doon. Yun, magkakalituhan tayo mga Lods. Kasi yun, nililista ko yun. Kagaya ngayon, may nakalistang isa si Alex Amores. Kasi na-late na siya, na-ibola ko na. Na-i-raffle ko na bago siya nakapag-send. So may pondo siya ngayon. Sabihin, may entry na. Ganun yung mga idol. Pwede naman yun. Siguro kung dumating yung kayo ng 30, di ba? Tapos bigla akong binabaan. So siguro, kung halimbawa, ginawa ko na lang 25 o 20, gano'n. Kung 20 yun, di may 3 entry si idol, di ba? Si Lods. Ganun yun. Kung 100 iulog mo, di mag-entry ka, gano'n. Di ba, Kasi yun, bala ko, isabay ko na sa itong pag 1K natin, ko na yun bago tayo magparapol. Malapit na yun mga Lods. Kung gusto nyo maghulog na, pwede naman. Kaya lang, pinapauna ko na mga Lods. Puro mga bata to, yung mga ibababa natin. Totally, meron na ako na ibabang 4 4 na. Talagang marunong na kumain. Mga 2 Crimino na red eyes. Tawag ko lang doon Crimino mga Lods. Hindi ko sinatawag na yun, Lutino. O basta lang. Kasi hindi ganap yung pagiging dilaw alanganin Yan tawag ko lang doon Crimino red eye. Diba Kasi iba naman yung yung ino na puti Di ba Iba yun. Kasi may kategorya yan para hindi kinonsider ko siyang Crimino kasi cream naman talaga siya mga Lods. Siguro hindi naman maling kategorya yon. Di ba Kasi tingnan nyo yellow Lutino. So ibig sabihin dilaw na dilaw talaga yon tapos pula mata kaya yellow Lutino. Di ba O yung puti, white Lutino. Diba, O di, ibig sabihin, albino, diba, Kasi albino kasama white ball dun Pwede mo rin tawagin albino, red eye Diba, Kasi puti siya. Masama bang tawagin kasi Crimino noon talaga yung kulay niya. Diba? Itatawag ko dun. Diba, ang pinaka-the best na tawag doon, Crimino red eyes. Di ba mga Lods? Sana nagigets yung point kasi sa atin kasi although ito, nakita ko sa mga yung talagang nagsusuri, pinaliwanag niya rin ganon. So, tama yun, sabi ko, tinanggap ko. Ngayon, kontestahin mo yun kung mali yung ko. Di ba? Tingnan nyo, Crimino siya. Talaga namang Crimino. Red eyes. Di ba, Yung iba daw, daw yun? Tawag niya, Lutino. Tama. Lutino yun. Bahagi ng Lutino. Kasi pula yung mata Pero yun? Kung kukunin mo yung eksaktong kategorya niya, Crimino, red eyes. Yan lang yun, Lods. Ngayon, kung mali ako doon, siguro masasabi ko sarili ko na lang kategorya yon. Although hindi ko sarili yon. Parang lang yun Parang yung Japanese rainbow lang yan. Di ba Marami na nagsabi nun. Kaya lang hindi lang masyadong siguro na pagdidinig. Pero ang totoo ang parakit talaga hindi nga tinatawag na Japanese rainbow Japanese parakit totally. Pag ang unang tawag talaga dyan. May kategorya sa Japanese parakit. Hindi Japanese rainbow. Pero hindi ko kinokontest sa nagsabing Japanese rainbow na yun lang daw sabi ko ng katawagan. Hindi. Pwede rin. Pero ang unang-una talagang tawag dyan, Japanese rainbow, Japanese parakit.
Kasi nakakita na lang ako dati yung walang picture yun. Halos ganun siya. Eh dati wala naman tayong malay. Pag sinabing Japanese parakeet, eh di Japanese parakeet kasi wala naman tayong alam eh. Pero ngayon medyo may alam na tayong konti. O di tinitingnan na natin. Tama ba yung sabi nito? Ganun lang yung mga lods sa pag-iibon kasi. Minsan kasi sa totoo lang ito. May mag-iibon hanggang dun lang siya. Hindi siya masyadong nagsusuri. Kaya minsan naipipilit niya yung kanya. Ipipilit niya. Kaya yun, nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga lods, buksan mo lang yung mo eh. Maging open mind lang tayo. Kagaya nung ito, hindi na ako babanggit. Basta kinontesta ako, sabi niya, Lord, sabi niya, hindi parakeet yan. May sinabi siya, nasa kategorya ako siya ng lovebird, yung sinabi. Kasi nag-discuss akong gano'n dati. Kinontesta niya. Siguro, mas maniniwala ako dun sa binabasa ko. Gaya na sabi ko sa inyo, mga lods, hindi lang isa ang nire-research ko, marami. Pag nakita ko maraming nagsasabing gano'n, so ibig sabihin, totoo yun. At saka yung mga tinitingnan ko, hindi naman sila basta-bastang kung sino-sino lang. Di na-contesta ako sa gano'n na yung daw di ko lang kung anong klaseng ibon yun, hindi raw parakeet. May libro siya nasa linyada siya ng parakeets. Kasi akala kasi ng iba, yung parakeets, itong maliliit na ibon na to. Yan, kagaya mga alaga natin na yan. Mali yun, Lods. Yan? Ang parakeets, kategorya ng mga klase ng ibon yan. Marami silang klase. May small bird, may medium, may big. Yun, mga Lods. Tinatawag sila mga parakeets. Yung iba, tinatawag na lovebird. Diba, no? Kasi tayo naman, ang parakeet, tinatawag natin lovebirds. Ang alps, tinatawag natin lovebirds. Walang pagtatalo doon. Kasi lovebird naman talaga kasi Pero sa kategorya, yan, kagaya ng alps, di ba, no? Maraming klase yan. Di ba, no? Maraming linyada yung African, pero magkakasukat sila. Di ba, may lumaki mga konti lang. Pero itong parakeets, may medium bird to. Mga lods, ibig sabihin mas malaki. May mas malaki. Marami to, may medium, may big. May kategorya siya, kaya yung iba, na ipagkakamali nila siguro dahil hindi sila masyadong nag-research. Sa YouTube lang, makikita mo yan Pag pinakita yung klase ng parakeets, ang dami niya, mga lods. Ringneck yata yung kategorya din ng parakeets. Nila lovebird. Pati tinatawag din lovebird, wala naman pagtatalo doon Kaya lang yung pagkaibon niya, nakalinyada siya sa parakeet, mga lods. May libro kasi yan So, yun, mga lods. Saan ba't pa tayo nakapunta ron? Dahil doon sa mga alaga natin. Ayun, kagaya nito. Itong kakatil na to, mga lods. Ito lang naman ako, mga lods. Ito, maamin talaga ako. Dahil ngayon lang tayo nagkaibon ng ganito. So, wala pa ako masyadong knowledge. Hindi ko pa alam although nagre-research na ako. Kaya lang gusto ko talagang masaksiyan na kung pala rin tayong magitlog siya, mag-breed siya, ayun. Tsaka ako siguro masasabi na ganito pala yung yung ugali ng pag nag-breed. Diba? Tsaka ako Pero sa ngayon, nagre-research pa lang tayo. Totally, sa mutation pa lang, mga lods, medyo hindi pa natin masyadong familiar. Pero hindi naman siya kasindami ng ibang ibon. At saka hindi siya nakakalito, mga lods. Madali siyang ma-distinguish kung anong mutation. Di kagaya ng African, di ba? Ang lawak. Itong parakeets din, medyo malawak din. Pero itong mga to hindi masyado. Kasi hindi sila ganun kakulay. Kasi ang nakita kong kulay nito, kulay abo, silver, dilaw, puti, itim.
Yan, cinnamon, kulay brown. Almost ganun lang, kasi halo-halo lang yung ano, tapos iba-iba lang yung design ng pakpak. So yun yung ano doon, yun lang yung mga pagkakaiba nila, pero hindi kagaya ng mga alaga natin, napakaraming kulay. Minsan sa kulay, maraming nakapalaman doon, kaya nga minsan nagtatalo-talo na. Diba, no? Yan, kagaya ng yung full body craving na yan. Diba, no? Full body craving pero opaline siya, tinatanggap nila. Full body craving pero cinnamon, tinatanggap. Dapat pagdating sa rainbow, ayaw nitanggap. Hindi pa sa ganap na rainbow. Pero, produkto na siya ng rainbow, mga lods. Ganun lang yung mga idol. Kumbaga, yung nakasanayan natin na, siguro para sa akin lang to mga lods. Parang tila mali. Tinularan na natin ng tinularan. Wala. Parang ano yan eh. Alam niyo yung kasabihan ng matatanda mga lods, na paggabi daw huwag kang magwawalis. Masama daw. Diba? Gano'n yun. May naniniwalang gano'n. Ano naman masamang darating sa'yo kasi masama eh. Tapos pag daw kumakain, niaalis, sabi nila, patapusin mo lang kumain. Di naman nila ipaliwanag kung bakit. Nagkailangan ng umalis. So, pinapaikot yung plato, mga lods. Ewan ko kung sino pa yung nakaabot sa ganun. Kaya tinatanong ko yung lola ko nung araw. Sabi ko, Lola, bakit pinaikot nyo pa yung plato? Kasi sabi niya, yung tsahin mo, kailangan na daw niya umuwi. Kaya pinaikot ko yung plato. Ano naman ang ano doon? Sabi ko, epekto nun. Hindi masagot ng lola ko yun eh. Kasi ako nung bata ako, mga lods, matanong ako. Hindi niya masagot. So, parang ganun din lang yung mga lods. Alam mo yung nakasanayan na, pero ang totoo, wala namang sapat na batayan. Di ba, no? Pati yung ano ba yun? Yung karayom, huwag kang magkaano. Huwag kang mag-ano ng... Yung ipapasok mo sa butas niya. Kung magtatahi ka rin ng gabi, kailangan umaga pa lang. Iano mo na, suksok mo na daw yun. So, kung gabi, gusto mo manahi, so at least mayroon na daw sinulid. Sabi ko, ano ba epekto nun? Kakalawangin daw yung ano, yung karayom. Nakaugalian natin yun, nakasanayan na sabi-sabi ng matatanda. Yung iba hindi hindi totoo. Siguro narinig lang din niya sa ninuno niya o sa nanay yung lola natin, gano'n. Ako ginawa ko mga lods yun Ito sa bahay. Nagsulsi gabi. Wala naman karayong pala, hindi naman kinalawang. Siguro kakalawangin yan pag nahulog sa tubig. Kaya binasa mo, yan. O parang gano'n lang yan mga lods. Nakasanayan natin yung mali. Ngayon, di salin-salin na yung mali. Ayun, nasanay tayo sa gano'n. Pero kung yung mga yung bukas ang isip, yun na sinabing sarado isipan. Sabihin yung open mind na handang tanggapin yung reality. Ayun, makikita nyo mga lods, may katuwiran doon. Diba, no? Parang gano'n lang ang punto ko. Pag gumawa tayo ng may batayan. Yung kagaya nung yung chewing ko, yun, bilib ako sa chewing ko na yun nung araw Pero wala na yung chewing ko, patay na yun. Magkakapi yun. Tapos, aanlawan ng mainit na tubig yung baso. Yahagis niya ganyan. Diba yung sabi ng tsahin ko, ingat daw siya, baka raw makatama siya ng hindi nakikita. Sagot na yung chewing ko. Problema nila yun, sabi niya. Alam naman nilang hindi natin sila nakikita. Dapat huwag silang harang-harang sa daanan ng tao o lugar ng tao. Diba, no? Sabi niya. Kaya pag yun, nagsaboy ng tubig na mainit, nagsasalita yun, magsitabi kayo dyan. Sabi niya, di ko kayo nakikita. Yun ang ng chewing ko. Pero tinanong ko yun, hindi siya naniniwala talaga. Hindi totoo yun, sabi niya. Kalokohan yung na yan. Yung mga mali-maligno, mga nununo hindi nakikita, sabi niya. Ang totoo niya, kung meron mga hindi nakikita, masamang espiritu yun, sabi niya. Dalawa yun, sabi niya. Isang mabuting espiritu, tsaka masamang espiritu, sabi niya. So yun, pinaniwalaan ko yung chewing ko na yun. Ngayon, matanda na rin ako. Tama yung chewing ko. Yung mga pamahiing gano'n, hindi totoo yun.
yung mga namamata-matanda. Ako mga lods, marami akong karanasan sa ganun, pero hindi ko pinaniniwala ang So parang ganun din yun sa pag-iibon mga lods. Kaya napunta tayo doon. Iwan natin yung yung lumang nakasanayan pero mali. Di ba Nasanay ka tawag dito, ganyan. Ayaw mong tanggapin na tatawagin siyang ganyan. Pero yung isa, pumapayag ka, ano yun? May mali, ibig sabihin may mali. Di ba ganun talaga mga lods. Basta ako nanunuklas ako ng at tinatawag na ganito. So, dapat may batayan. Kasi kung walang batayan yan, napakahirap paliwanag niyan. Nasusunod ka lang basta sa Di ba Although may pauso kasi. Ang nagpapauso ng pangalan, kagaya ng kumbaga sa ALBS, yung RF, di ba? Yung red factor. Sabi nung iba, mutation daw yun. Ngayon, natuklasan, hindi mutation yan. Ako, kung parang, yata, sakit ba ng ibon yun? O basta ganun, parang ganun. Kaya nagiging ganun lang yung kulay. Kasi, parang medyo, kasi pinagtatalunan pa ngayon. Mas naniniwala ako doon sa parang sakit lang ng ibon yun. Sakit o defect. Basta may epekto yun. Pero hindi siya mutation. Hindi siya mutation, sabi niya. Mas naniniwala ako kasi ilang taon na rin yan. Kita nyo, hindi sila makapagpalabas ng ganon. Kasi kung mutation yan, mga lods, dapat natambak na sa Pilipinas yan. Pilipino pa mauso gusto unahan, di ba O bakit hindi dumami? Ang totoo, yung sinasabi nilang meron ng dugong RF pero pagbuga iba di ba kasi parang tama yung analyze ng iba na parang may epekto lang yun kaya nagkagano ng balahibo mga lods. So yun mga lods, yun ang yun yung binabatayan ko. Kaya minsan pag may nakita kong paratila mali, nag-aaralan ko yan kasi siyempre doon tayo sa mas tama, di ba para at least dumating yung panahon tinanong bakit tinawag na to ba't ito hindi tinatawag na ganyan, anong sasagot mo doon? Wala ka naman yung sasagot. Sasabihin mo basta tinawag na ganyan yan, tapos napakapangit na yung katuwiran, di ba okay mga lods, mamaya kung saan pa tayo mapunta, importante nasagot ko na yung yung tatanong si Lods Alan Barrientos, tsaka yung mga nag-aano ng kung yung parapol. At least nasagot ko na. Na yun, nasa inyo na mga lods kung maghuhulog na kayo. Ngayon, pag medyo time na, sabay ko na sa sa 1,000 Dala-dalawa siguro gagawin ko. Kasi may nagsuggest, isa-isa lang para marami daw magastos sa pamasahe, lods. Baka mamaya Pampanga to Cavite yun, ako po di ba pag ganyan, kawawa naman yung sasagot ng pamasahe. Pero kung Metro Manila lang, sagot na natin yan mga lods. Kaya may entry kahit papano. Okay mga lods, yun na lang siguro muna. At sana yung punto ko nuggets nyo. Kung may mali naman ipakita nyo lang yung mali, lods. Tatanggapin ko naman yan. Hindi naman tayo tayo bukas tayo sa ganyan. Halimbawa, pinagtatalunan ngayon pinagtatalunan pa rin, siguro kaya ko sabihin, hanggat hindi pa nasusolusyonan, hindi maniwala ka muna kung saan mo gustong maniwala. Tsaka na tayo kung sino na yung manalo doon sa paniwala na yung mas tama. Ganoon na lang siguro mga lods. Kasi tayo naman, mag-iibon tayo wala naman tayong malaman lahat yung na yan, yung kabuuan sa mundo ng pag-ibon. Hindi naman tayo ganun, lods. Importante, hindi lang tayo inosente sa ating mga alaga, mga lods. At least tayo, kung may nagtanong, kahit pa paano sasagot natin, diba? Kahit pa paano nagkakaroon ng idea yung nagtatanong. Yun lang yan, mga lods. Okay, mga lods, hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Bye-bye.